Hello, pre. Ay, ba't hindi nag-charge phone ko na isa? Guys, good evening mga pre. Good evening, guys. Ba't hindi nag-charge yung phone ko na isa? Yeah! Nag-discharge siya. Alright. Hello guys, good evening mga pre. Yun, meron na pala akong nakalagay dyan sa gilid. Okay, may nakalagay na sa gilid natin niya. Yan, okay na ba? Nakikita ba? Guys, good evening mga pre. Share nyo na lang. Hello, Engineer Kurt. Good evening. Kay Ash, nag-share ng live. Thank you so much, Ash. Thank you so much, guys, sa mga mag-share ng live natin. Hello, Halia. Good evening kay Halia. Good evening, review post. Hello, Rush. Hello, guys. Good evening, mga ERP ko. Mga ERP. Good evening, mga ERP. 273. Let's check mamaya. Mamaya, i-check natin yan, pre. Okay, let's check later. Thank you, Engineer Kurt. Naka-enroll ka na, pre. Yun, naka-enroll ka na. Una ka today, pre. First, present. Hello, Freyan. Hello, Sandy. Hello, guys. Good evening. Thank you sa pag-repost. Ride it. Thank you so much, mga guys, sa mga nagre-repost, sa mga nag-follow, pre. Thank you, pre. New lesson, halos same lang din to eh. Inibahan ko lang yung mga given. Hello, pre. Good evening, mga guys. Good evening, mga ERP. Guys, nasa gilid yung mga kwan natin ha, mga plus items, mga ganyan. Tingnan ko lang, ito try ko nga yung ganyan, yung may mga plus items. Okay? Siren, wala pa naman akong nag-message. Siren, wala pa ako nakita na nag-message sa akin about sa enrollment. Yung mga na-replyan ko pa lang is yung mga nakita kong nag-enroll na kahapon. Okay? I'm going to proceed muna sa number 1 natin. Nung Friday, I'm going to reply to you later. Okay? I'm gonna reply to you mamaya. Sorry, hindi ko nakita. Sa number 1, pre, we have this question. Sabi, yung government office daw has 420 employees. Okay? Yung government office na yun, 420 yung mga nagtatrabaho doon. Okay? And then, sabi doon, 35% daw ay na-assign para sa field work. Okay? Field work to ha. Field work. Yung 35% ng 420 is naka-field work. Ang tinatanong is ilan yung naka-assign sa office work. Ang first part ng question natin, guys, is pwede na tayong maghimay agad. 'Di ba sabi ko nga sa inyo kahapon, ang 10% ng isang number, you would just need to move 1 decimal place to the left. Ayan na agad yung 10% ng 420. 42 siya. So, yung 35% is composed of tatlong 10% and a 5% pre. Okay? So, 10% is 42. 10% is 42 ulit. 42 ulit. Tapos, 21. Sir, bakit nagkaroon ng 21? Diba take note? Yung 10%, ang kalahati niya is 5%. So, yung 42, kakalahati mo para makuha mo yung 21. Tapos, ang gagawin mo dito is you're just going to add. Pre, pagpa-plus mo lang sila lahat. Pag pinag-plus mo lahat yan, magkakaroon ka ng total na 147. Okay? Yung 147 na yan, pre, take note, sila yung naka-field. Hinahanap yung naka-office work lang. Okay? So, ang gagawin natin is we're just going to subtract, pre. 420 na total employees minus 147 na naka-P-field, matitira is 273 yung naka-office work. So, this is letter B. Okay? Madali lang. Madali lang, guys, pag hinihimay yung question. So, number 2 naman, guys, sabi dito sa number 2, yung average daw, the average of 5 numbers is 48.6. Take note ha, merong 5 numbers tayo dito. Okay? Yung numbers daw, yung average ng 5 numbers is 48.6. So, isusulat ko dito. 5 numbers, ba't nawawala yung tinta? 5 numbers
yung average nila is 48.6. Pag ganyan pre, ang gagawin mo lang is, you're going to multiply. Okay, multiply mo lang yan pre. Thank you sa pag-share guys ng live. Thank you Jen, enrolled ka na pre. Second ka na nag-heart me today, okay? Ang gagawin mo lang is you're going to multiply pre. Yung 48.6 times 5 is ilan? 0 carry 3, 43. Carry 4, 243. Okay? Yung total neto, pag pinag-multiply mo dito, ang makukuha mo is 243 pre. Okay? Tapos na tayong mag-multiply pre. Ano na yung next step? Ang next step dito is you're going to add lahat ng given pre. So yung mga given dyan, thank you Halia, yung mga given dyan, you're just going to add them. I-add mo lang sila lahat pre. Ipagpa-plus mo lang yan. So 42.5, 46.8, 49.7, and then 51.2. Okay, i-add mo lang lahat yan, pre. Pre, nakikita nyo ha kung saan natin kinuha, mga guys, mga classmate. Okay, mga classmate, nakikita nyo ha kung saan natin siya kinuha. Yung mga numbers dito, pinag-plus lang natin dito ha. Ipagpa-plus lang natin lahat yan. So, pag pinag-plus natin yan, it would become, wait lang, 10, 20, 4, 8, 12, 14, 19. Ang total niya, pag pinag-plus mo lahat ng given, is 190.2. Okay? Ngayon, ang gagawin mo dito is you're just going to subtract 190.2. Okay. Take note guys ha, hindi mo pwedeng subtract yung 0 sa 2. Hindi yun pwede guys ha. So you're going to borrow 1 dito, magiging 2 na lang siya, and this one will become 10. So 10 minus 2 is 8. Tuldok, 2 minus 0 is 2. And 24 minus 19 is 5. So ang answer natin would be letter C pre. Okay, letter C ang magiging sagot natin. Guys, yung mga tinatopic ko na math is general knowledge siya ha. Pwedeng gamitin ng kahit anong grade. Okay? General knowledge kasi siya. Thank you Nadi sa pag-share. Kay Sopas Lover nag-follow. Thank you so much pre. Few to na remaster nag-share. Thank you pre. Kay Halia nag-repost. Kay Al Francis nag-follow. Thank you so much. Kay Michelle nag-repost. Kay Azrin nag-repost. Thank you so much pre. Guys, thank you sa mga nagre-repost guys ha. Keep on sharing the live guys. Thank you so much pre. Tapos guys, you can send gifts guys, okay? May mga gifts tayo sa gilid. Pwede send yan. Okay? Sa number 4, sa number 3 guys, dito ha, intindihan nyo lang to. Yung positive, pag nilipat mo sa kabila, thank you RK, JM, thank you so much. Intindihan nyo to guys ha, please, kasi kailangan nyo to. Eto ha, 4 over 5x, hindi yan gagalaw pre. Ito yung gagalaw. Yung 3/5 x, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, magiging negative siya. Okay? Yung positive, pag nilipat natin sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. Ibahan ko yung kulay. Negative 3/5 x is equal to 42, hindi naman yan gagalaw. Yung positive 18 yung gagalaw. Yung positive 18, pag nilipat mo sa kabila, it would become negative 18 pre. Okay? Ngayon, 4 over 5x minus 3/5 x, we're going to have 1/5 x is equal to 24 pre. Okay? 3/5 x, ay 1/5 x is equal to 24 na, diba? Ang gagawin mo lang dito is you're going to multiply both sides by the reciprocal of the fraction. Babalik ta rin mo lang to. Gagawin mo lang siyang 5 over 1, 5 over 1. Sir, bakit mo binaliktad? Para ma-cancel out to guys. Matitira si x. And then, 24 times 5 lang. Ang sagot natin is 120. This would be letter D pre. Okay, wait lang guys ha. I'm just gonna wipe my camera para malabo. Iwa-wipe ko lang camera ko guys kasi parang malabo siya guys.
Okay, a little better na. Medyo malabo siya guys eh. Nakita ko sa isang phone ko. Okay, we're going to proceed na guys sa number 4 na tayo. Guys pala ha, please remember na pag na-reach nyo yung kahit ko na lang siguro, kahit 200k likes lang, ipopost ko yung worksheet guys. Okay? Pag 200k tap-taps na guys, I'm gonna post the worksheet dito. Nakikita nyo naman to, di ba? Dito kayo po-post yung worksheet guys sa Blue App. Tapos, yung replay guys, you can watch the replay here. Thank you, Maria Nene. Thank you so much, pre. Diyan ha. Ayan, tapos dyan. Diyan makikita lahat. Hey, dito again is an example of age problem. Thank you, Engineer Kurt. Dito guys, sa example to ulit ng age problem. Sa age problem na to guys, see the given lang. Titignan natin yung given ha. Paid lesson ka na boss? Oo guys, meron. You can enroll guys. Mamaya papakita ko sa inyo. Sa number 4, sabi diba, 5 years ago. So automatically, we're going to draw a table pre. Yung 5 years ago pre, take note is minus 5 yan. Kasi nga ago pre, sa past. So dito, we're going to have minus 5 dito. Okay? Tapos, sabi sa statement, yung father daw is 4 times na mas matanda sa anak niya. Diba guys, I'm always reminding you or sinasabi ko palagi na kung sino yung mas bata, siya yung magiging ex natin. Yung son natin is ex kasi mas bata siya. Okay? Si father naman is 4 times na mas matanda sa anak niya. Kaya 4x. Okay now, sabi dito ha, today, their ages total 60. Take note ha, yung unang nilagay natin is 5 years ago siya. 5 years ago. So maglalagay kayo ng sulat dito, ilalagay nyo now or ngayon. Okay sir, paano gumagana yan? Ganto yan pre. Okay, ganto yan ha. For example, di ba yung date dati is 2019. Ay, sige. Kung yung dati, yung 5 years ago is 2019, ang tinutukay niyang sa date ngayon would be 2024 pre. Okay? Kung 5 years ago ay 2019, kailangan natin siyang ibalik sa 2024 pre. Paano siyang gagawin na ganon? You're going to add plus 5 pre. So, x plus 5 para maging now siya and 4x plus 5 din. Okay? Ngayon, sabi 'di ba? Today, their ages total to 60. Pag sabing total, 'di ba, we're just going to add. Ipagpa-plus lang natin yung dalawa. So dito, 4x plus 5 plus x plus 5, it should be equal to 60 pre. Okay? Pinag-plus natin yung dalawang values kasi sabi 'di ba total. Pag total kasi, we're just adding. Okay? Nagpa-plus lang tayo. 4x plus x is 5x plus 10 is equal to 60. Okay. Now, ang gagawin mo dito is you're just going to combine like terms, pre. Okay? 5x is equal to 60. Yung positive 10 dito, sa kabila is negative 10 siya. So, 5x is equal to 50. You're just going to divide both sides by 5. So, ang x natin is 10. Hindi pa yan yung final answer, guys, ha? Hindi pa yan yung final answer. Bakit, sir? Based tayo sa age, di ba? Yung hinahanap is yung age niya today. Yung x natin is 5 years ago pa siya. Pansin nyo ha, yung x natin is 5 years ago pa. So, yung now yung kukuhanin natin. So, we're going to have x plus 5 dito. So, 10 plus 5 is equal to 15. Okay, letter D. Guys, before you comment na mali yung sagot, please aralin nyo muna yung question. Okay, pakiaral muna yung question natin ha. Kasi guys, bago ako mag-start ng live, nire-review ko muna and dino-double check ko yung mga questions para hindi mali yung mga maituro ko sa inyo. Okay? Please do check the questions first or if possible, itry nyo na lang i-search kung ano magiging sagot bago kayo mag-comment guys. Okay? Kasi guys, before the live, I'm always double checking and triple checking my paper to make sure na yung maituturo ko is mali. Ay, hindi mali. Okay? Para yung maituturo natin sa mga audience natin is tama. Thank you so much mga pre. Okay?
Sir, bakit hindi minus 5 dito? Kasi we are referring na 5 years ago siya. Okay? Sa una is 5 years ago. Ililipat natin siya sa age niya ngayon, di ba? So, minus 5 dati. Sabi nga natin sa example, kung 2019 yung 5 years ago, kailangan natin siyang ipunta sa 2024. Paano siya magiging pumunta sa 2024? Di ba, pwede yan maging plus 5? Kasi nga 5 years ago yung unang age niya. Di ba? 5 years ago, ito yung age niya. Now, ibabalik natin dito sa year na to. So, paano babalik yan sa today? You're going to add plus 5, pre. Okay? Di ba? Sa number 5 naman tayo, guys. Sa number 5, as you can see, di ba? PEMDAS to. Unahin nyo to. Kasi nga, sign of multiplication yan, di ba? Guys, eto kasi yung PEMDAS, ha. I-explain lang natin ulit. Ang PEMDAS kasi, guys, is ganito. Ang PEMDAS is ganito, guys. Okay? Ang PEMDAS, syempre, mauuna yung parenthesis. Parenthesis ang pinakamataas. Pangalawa is exponents. Sa multiplication and division, guys, sila yung pang third. Pero may rule dyan. Okay? From left to right tayo. From left, papunta sa right. Okay? Kung ano yung mauuna from left to right, yun yung uunahin nyo. Pansin nyo ba, guys? Nauna si multiplication kesa kay division. Kaya dito sa question na to, ang uunahin natin is multiplication muna. Bago tayo magdi-divide. Ay, multiplication muna, bago division dito. Okay? And lastly, we have addition and subtraction. Same as before, from left to right pa rin yung patakaran natin dyan. Okay? From left to right tayo, ha? So, dito nauna si multiplication, so we're going to multiply muna. Sir, bakit hindi ka nag-minus? Di ba mas mataas kasi si multiplication division kay addition subtraction, di ba? So, dito magiging 72 minus 4 times 6 is 24 plus 18 divided by 3 is 6. Okay? Pag sinimplify natin further, this would become 48 plus 6. So, 48 plus 6, this would become 54, pre. So, this is letter D. Again, guys, thank you, Toby, sa pag-enroll. Thank you so much, guys. 6 na yung nag-heart niya ngayong araw. Thank you so much, mga pre. Guys, again, ha, yung replay, na, yung worksheet, guys, tapos yung answer key, ipopost ko dito sa Blue Up. Sa Blue Up ko ipopost, guys, ha. Pag naka-reach na tayo ng 200k na top siguro. Kaya, guys, i-share nyo yung live para ma-reach nyo yung goal. Kasi guys, napagbigyan na kayo kahapon, kulang yung top ko, pinost ko pa din yung worksheet. Thank you, Yushi. And pala guys, yung replay sa mga na-late, available din siya, ha. Yung replay is available siya dito sa YT, guys. Okay, YT is read up, ha. Andito yung mga replay, guys. Every live ko, guys, pinopost ko yung replay dito. So you can watch them all. Lahat yan, guys, lahat ng mga live ko nakapost dito. Kaya guys, i-subscribe nyo na lang din. Thank you so much, mga pre. Again, I'll plug it again later. Tapos may pa-plug pa akong isa. Sa number 6, guys, we have this question. Ito kasi, guys, ito yung ino-note natin. Okay? Ang ino-note natin is pag nakakuha kayo ng meters per second, you're going to convert it to kilometers per hour, diba? Pag ganyan yung conversion, you need to multiply the value by 3.6, pre. Sir, bakit 3.6? Constant to, guys. Okay? This is a constant, ha? Hindi to nagbabago. Basta pag meters per second to kilometers per hour yung conversion, you just multiply it by 3.6. Okay? Ano yung hinahanap? Diba speed yung hinahanap? And we know na ang speed is just distance divided by time, pre. Okay? It's just distance divided by time. Ang distance natin is 240 meters divided by 16 seconds, pre. And 240 divided by 16 is 15 meters per second. Take note, ha. Ang nakuha natin, guys, is meters per second. Ang hinahanap sa question is kilometers per hour. Okay? Meters per second yung nakuha natin and kilometers per hour yung hinahanap. So, anong gagawin natin ulit? We're going to multiply it by 3.6.
Okay, paano mag-multiply, sir? Ganito lang ha. Yung 15 na yan, i-multiply mo sa 3.6, tama? Ang gagawin mo is you're going to multiply as is muna. Okay? As is muna ha. 15 times 36 muna. Mamaya nyo na ilalagay yung decimal place na isa para hindi nakakalito. Pag pinag-times mo kasi yan, ang makukuha mo is, ay tama ba ako? 45 pala. Pag pinag-times mo kasi yan, ang makukuha mong value is 540, di ba? And always remember, may isang decimal place dito. So, dito mo siya ilalagay. So, ang sagot natin in kilometers per hour is 54 siya. Okay? Okay? 54 ang sagot natin. Guys, hanggang number 39 pa to, guys, ha? 530, hindi, guys. 530 ba? Or mali lang ako, ay 90. 90 guys, hindi pala 80, 90 pala. Kasi 6 times 15 is 90 guys, sorry. 6 times 15 pala is 90. We're going to multiply again. 15 times 36. 6 times 15 is 90 and 3 times 15 is 45. So, 540 siya. Okay? Guys, eto guys. This one is a constant number ha, basta ganito yung conversion. Pag meters per second to kilometers per hour, you would just need to multiply it by 3.6. Ganun lang. Okay? Ganun lang siya guys. Ganun lang. And we're going to proceed na guys kasi hanggang number 39 pa tayo, right? 39 pa to, nga dami pa. Guys pala ha, sa Sunday guys, ito magpo-plug lang ako saglit guys. Sa Sunday, guys, you can enroll on my batch classes, guys. Okay, batch classes, puro math lang yung tinuturo ko, guys, ha. Pang CSE, NAPOLCOM, FOE. Basta, guys, kung gusto niyo matuto mag-math, you can enroll, guys. Only 50 pesos per session, guys. I-DM nyo lang ako, guys, ha, pag mag-enroll kayo. 50 pesos per session lang. And pwede kayong mamili kung 10 a.m. class or 7 p.m. class. Sa 10 a.m. class, guys, may 30 slots pa. And sa 7 p.m. class, may 30 slots din. Okay? 30 slots, guys, is eto ha. 10 a.m. tapos 7 p.m. 50 pesos lang, guys. Through Discord tayo. Okay? Through Discord tayo, 50 pesos per session. Okay? Pwede na kayo mag-DM. Yes, guys, per session yung 50, guys. Thank you so much, pre. Okay. So, number 7, guys, ito yung question. Sabi, the ratio of teachers to students is 1:18. Guys, tap please. Ilang oras? 2 hours plus, guys. Depende sa pacing natin. Yung ratio ng teachers to students is 1:18. Ayan yung ratio niya, ha? Yung ratio ng teachers to students is 1:18. If there are 468 students, ilan yung teachers natin? Pansinin niyo yung magkaparehas na value, pre. Pansin niyo ba? Magkaparehas yung value na to, classmate. Di ba, classmate? Parehas yung sagot nilang, magkaparehas sila ng classification na students. Ay, but 468, 486 pala. Okay? 486 pala, sorry. Ngayon, classmate, pansin niyo, di ba? 486 yung total students, tapos yung ratio natin is 18 yung students. Anong gagawin mo dyan, classmate? You're going to divide lang, pre. 486 divided by 18. Okay? Pag dinivide mo yung 486 sa 18, you're going to have the answer na 27. Sir, anong next step? Tignan mo yung teachers, pre. Di ba 1 lang naman yung value ng teachers dito? You don't need to multiply na, pre. Hindi mo na kailangan gawin yung 27 times 1 kasi parehas din naman yung 27 yung kakalabasan. Okay? So, kung ano to, imumultiply mo lang sa value ng teachers and yung final answer agad natin is yun na. Pag nakuha niya na yung sagot niya, yun na yung sagot. Guys, pwede kayo mag-send ng heart me, guys. Thank you so much, pre. Guys, send kayo gift. Thank you so much, guys. Wala na akong bond paper, guys. Di na ako makaka-live. Guys, pambili ng bond paper, guys. Kasi wala na talagang bond paper. Di na ako magla-live niyan. Wala nang pag-printan. Thank you, Engineer Kurt. Sa number 8, guys, sabi,
After, from the word after, guys, so tapos na yung discount. Thank you, Pansit. After, pre. From the word after, so tapos na yung discount. Okay? Pagkatapos ng 20% discount, yung television is nabenta for 20,000 pesos. After, from the word after, so tapos na ha. So, dito ang gagawin natin is we're going to have the original price. Guys, take note ha, original price natin palagi is 100%. Okay? Ibabawas natin dito yung 20% na discount. Kasi nga, mababawasan ng 20% yung original value natin. Kasi nga discount, di ba? So, magiging 80% na lang yan siya. Sir, ano next step? What you're going to do na next is you're going to divide, pre. Divide lang. Ito, yung discounted price divided by 80%. Guys, take note ha, pag nagdi-divide kayo ng percentage, you would need to multiply it pa sa 100. Okay? Pag nagdi-divide kayo ng percentage, always remember, kailangan nyo mag-multiply pa ng 100 para maging whole number yan. So, 24,000 divided by 80 is the same as 300. Times 100, ang sagot natin is 30,000 pesos. So, this is letter E, pre. So, good job mga pre sa mga nakakuha ng tamang sagot. And yung goal natin guys, para ma-post yung worksheet and answer key nyo ngayon, dito sa Blue App is 200k top-tops guys ha. Dito ko siya ipopost guys pag na-reach natin yung 200k na top-tops. Pero pag hindi naman na-reach yun guys, edi sorry guys. Okay? Yung trabaho nyo lang ngayon is you can share, send gifts, tapos mag-send kayo ng top-tops nyo. Kaya guys, i-share nyo ha. I-share nyo. 24,000 divided by 80 guys is 300 guys. Basic division lang yan. Okay, divide lang. Yeah. Guys, tap kayo guys para makuha niyo yung worksheet and answer key. Pag hindi kasi kayo nagtatap guys, sorry guys, hindi niyo makukuha. Thank you, Christian. Ba yun? Yogi? Guys, yes guys. 24,000 divided by 80%. Take note guys ha, when you're dividing by a percentage, you would need to multiply it sa 100 pa para maging whole number. Civil service exam, yes guys, pang civil service to guys. Okay, marami na tayong passer sa civil service guys. For real, for real. Sa number 9 guys, we have this question. Sabi dito sa number 9, yung two workers daw, pag dalawa silang nagtatrabaho, they can finish the job in 10 days. Okay, pag dalawa sila, 10 days. Pag mag-isa niya lang, matatapos niya within 30 days. Pero paano pag yung isa niya naman kasama yung gagawa? Gaano katagal? Gaano katagal? Gaano katagal, pre? Pag ganyan yung question, work rate problem, you would need to see this one. Yung keyword na alone, alone or together. Pag alone, guys, pag alone, mag-isa niyang gagawa, di ba? So, it would be product nila all over their difference. Okay? It would be product all over difference, ha? Pag mag-isa niya yung gagawa. So, ilan yan? Ang product ng 10 days at saka 30 days all over 30 minus 10, pre. Ayan lang yung shortcut pag alone. It is just product over difference, pre. Thank you, Toby. 10 times 30 is 300 divided by 30 minus 10 is 20. So, pag dinivide natin yung dalawang yan, we would come up with 15. So, letter C. Okay. Again, guys, open pa yung enrollment ng Sunday classes ko, guys. Okay? Sa Sunday kasi, guys, may batch sessions ako. And kahapon, 35 slots sila each. Ngayon, 30 slots na lang. Kaya paunahan na lang kayo, guys, ha? It's only 50 pesos per slot, guys. And sa Discord tayo magse-session. Okay? 50 pesos lang per session. Okay? Wala nang ibang babayaran. Bayaran mo lang yung 50, tapos sali ka na sa session sa Sunday. Okay? Pang 10 a.m. class or 7 p.m. class. Okay? Pang CSE, Napolcom, and sa mga gusto lang matuto sa math. Sa mga nag-i-struggle sa math, guys, you can DM me para masali kayo. And please, guys, pag sinend ko na sa inyo kung paano sumali, please, bilisan nyo. Kasi baka maubusan kayo slot. Please, guys. Ito yung mga time slots na available, guys, ha.
10 a.m. and 7 p.m. lang tayo. Pag naubusan kayo ng slots, pasensya guys. And guys, yung worksheet, yes, libre lang yung worksheet, pero kailangan yung magkaroon ng 200k na top-tops ngayong araw. Kasi guys, 44k pa lang, oh. Kailangan yan guys, 200k na top-tops para i-post ko yung worksheet na may sagot. Okay, okay. Okay, kailangan ng 200k na top-tops. Ipo-post ko sa blue app, tapos yung replay sa red app. Sa number 10 naman guys. Sa number 10, we have this question ulit. Tignan niyo yung given guys 5, 11, 19, 29, and 41. Ano yung number dito 5, 11, 19, 29, and 41. Thank you somebody. Shopin. Thank you so much. Ano yung next number natin? Guys, pag ganitong pattern recognition palagong tinuturo pag Sunday session is tignan nyo kung ano yung mga gap. Kung ano yung mga gap nila. Eto, ano ba yung gap neto? Diba 6 yung gap niya? Ano yung sumunod na gap? Diba 8 yung sumunod? Yung gap neto papunta dito is 10 and dito is 12 Pansin nyo ba yung mga gap? 5 plus 6 is 11. 11 plus 8 is 19. 19 plus 10 is 29. Guys, pang CSE na to. 29 plus 12 is 41. And 49 dito, since even number lang yung dinadagdag, plus 14 dito. Okay? So, ang sagot natin is 55 siya, This is letter B. Okay, nakikita nyo naman yung mga gap, di ba? Yung gap, guys, is gaano kalayo yung first number sa second number, yung second number sa third number, yung third number sa fourth number, etc. Okay, ganun lang yung gap. Sa number 11 naman, guys, you have this question ulit. Okay. Yung city daw, yung city, sana yung ballpen ko na black? Yung city daw ganito. Yung city, 45,000 lang dati yung mga tao doon, classmate. Okay, classmate? 45k lang daw dati yung tao doon. Tapos, tumaas, naging 54,000 na ngayon. Ano yung percent increase? Guys, eto pag ganito yung problem, you would need this illustration. Okay? Eto yung old value natin, eto yung new value kasi natin. Ang formula lang kasi dyan, is you're going to subtract. New value na 54,000 minus old value natin na 45,000 pesos. So, ang difference nila is 9,000. Sir, anong next step dyan, sir? Ang next step dyan, is you're going to divide, Magdi-divide tayo. Yung old value, kukunin natin, siya yung nasa baba. 45k yung nasa baba. And then, yung difference naman nila, yun yung nasa taas. Ito yung nasa taas natin. 9,000. Guys, pag nagdi-divide kayo ng numbers, always remember listen muna. Pag nagdi-divide kayo yung mga numbers na may extra zeros, you can cancel out the zeros. Okay? Cancel out mo yung 3 zero sa taas, i-cancel out mo din yung 3 zero sa baba. And then, kung ano yung nasa taas, siya yung magiging nasa loob. And kung ano yung nasa baba natin, siya yung magiging nasa labas. Okay? Dito, hindi pwede i-divide, so you're going to add a decimal place and a zero. 90 divided by 45 is 2. 2 times 45 is 90. So, ang sagot natin is 0.2, diba? In percentage, pag gumagawa kayo ng percentage, gamit yung decimal numbers, what you're just going to do is magmumove lang kayo ng 2 decimal place pa-right. Okay, 2 jumps right lang, then you're gonna add a 0. Yung 20% na siya. Thank you, Kasmaison. Thank you, pre. Thank you, guys, sa mga nag-gift. Guys, thank you so much sa mga pre sa mga nag-gift. Guys, yung mga tinuturo ko mga way is somehow the easiest way, guys. Okay? Guys, yung mga tinuturo kong way is mga beginner-friendly na way, Kasi alam ko naman, guys, na hindi lahat ng nanonood sa akin is magaling na sa math, diba? Kaya naman kayo nanonood kasi gusto nyo matuto. Kaya, throughout yung pagtuturo ko, guys, sa inyo, inaaral ko, guys, kung ano yung pinakamadaling way para magets nyo yung mga questions. Okay? Kaya yung mga way nyo siguro, iba sa pagsosolve ko kasi nga, beginner-friendly yung pagsosolve ko.
Hindi ako gumagamit ng mga masyadong mahihirap na formulas. Ginagawa ko lang is pinapaintindi ko lang. Okay? And guys ha, please remember, please be kind sa mga nagko-comment din. Guys, kung mali man yung sagot ng mga nagko-comment pre, ang kwan lang yun, anong tawag nun, hayaan nyo sila mag-comment kahit mali yung mga sagot nila, di ba? Kasi at least nagtatry sila. Okay? Malay nyo pala, gumagaling na sila kasi nanonood sila ya. Okay, please be kind sa mga nanonood din kasi hindi nyo alam yung pinagdaraanan yan sa araw-araw. Diba? Please be kind. Ako si Lepon. Ikaw yan? Ikaw si Lepon? Guys, dito guys ha, ang gagawin nyo is you're just going to distribute yung mga numbers. Yung 6, i-distribute mo dito sa nasa loob natin. Same with 4. I-distribute mo siya sa nasa loob. Okay? So, 6 times x. 6 times x is 6x minus 6 times 3 is 18 pre. 4 times x is 4x and 4 times 12 is 48 pre. And dito na ulit pumapasok yung rule natin ha. Pumapasok na ulit yung rule dito na pag yung positive, tinawid mo sa kabilang side ng equal sign, it would become negative pre. So 6x, yung positive 4x magiging negative 4x is equal to 48 plus 18. Sir, bakit maging positive yung 18? Take note guys, thank you Gab. Yung negative, pag tinawid mo sa kabilang side ng equal sign, it would become positive. Mababaliktad lang yung sign niya. Kabaliktaran yung sign niya. So dito, we would have the value na 6x minus 4x is 2x is equal to 66. Thank you, King. Guidance naman yung name per. I-divide mo siya by 2. Transpose yung tawag. Yes. Thank you, Maybe. You're just going to divide. Matitira si x. 33 na yung sagot. Again, guys, sa mga bago, hanggang number 39 tayo, guys. Nasa sa inyo kung dadagdagan niyo yung items ko. Pero wag nang dagdagan, guys, no? Wag na kayo mag-send ng heart, ng hand heart, guys. Kasi 39 items, pagod na ako nun. Wag na magdagdag. Naka-ready na ako, guys. So, pag magdagdag man kayo ng items mamaya, ready na yung mga worksheets ko. Pero, wala magdadagdag. Wag kayo magdadagdag, ha? Guys, ulit. Hanggang number 39, guys, ha? Wait, magpa-plug muna ako. Hanggang number 39, guys. Thank you, Maybe. Sa Sunday, guys, may batch sessions ako. Pang CSE, NAPOLCOM, FOE, basta sa mga hirap sa basic math, you can enroll. Okay? 50 pesos lang per session through Discord and 10 a.m. class, tsaka 4 a.m. ay 10 a.m. class yung available is 30 slots and 7 p.m. class is 30 slots pa rin. Yeah, paano mag-enroll? Mag-DM lang kayo guys ha, pang civil service, pang NAPOLCOM, or kung gusto nyo lang tumalino sa math. Mag-enroll na kayo ya, para happy. Okay, you can just DM guys, mag-DM na kayo ngayon kasi pag naubusan kayo ng slot, next week na ulit. DM lang kayo guys, DM. Okay, DM lang kayo guys ha. Okay, dito sa number 12 pre, di ba pansinin nyo muna? Okay, listen to me first guys, focus kayo sa akin, di ba? Yung negative kasi, pag tinawid mo sa kabilang side ng equal sign, it would become positive. Okay? And then yung positive dito, pag tinawid mo sa kabilang side ng equal sign, it would become negative. Mababaliktad yung sign. Okay? Yung positive magiging negative, and then yung negative magiging positive naman. Okay? Okay, matatranspose kasi guys, mababago yung sign. Sa number, guys, again, pag nakaabot tayo ng 200k top-tops guys, I'm gonna post the worksheet guys, and the answer key dito sa blue up. Pag 200k top-tops guys ha, okay, 200k lang na top-tops, thank you Engineer Kurt, 200k top-tops, I'm gonna post the worksheet dito sa arcs.dev na blue up page. Tapos, sa mga na-late naman, andito yung replay sa red up. Sa red up, yung replay, i-subscribe nyo ako, ya. Guys, i-subscribe nyo ako. Di kayo nagsusubscribe, di kayo nagpo-follow, eh. Verbal ability, hindi, guys. Ang tinututor ko lang is for math. Math lang, math. Only math. Malupit lang ako sa math, guys. Di ako malupit sa other areas ng exam. Okay, we're going to provide an explanation for number 13. Guys, i-comment nyo nga focus para makapag-focus na tayo. Thank you, Kali. Comment focus, guys.
kung nakafocus na kayo matuto, kaya mamaya kasi guys, nagkikichismis pa kayo dyan sa kapitbahay nyo, ganun, may kausap pa kayo, nagkikichismis, paano kayo matututo? Diba? Focus, huwag kayo makichismis, makinig kayo classmate. Yan, good job. So, number 13 kasi guys, we have this question. Okay. Yung given is may 8 na black, 5 na white, and 7 na blue balls. Ang una nyong iisipin dito is you're gonna think about ilan yung lahat ng kasali. So, ang gagawin nyo is you're just going to add 8 plus 5 plus 7. So, ilan sila lahat? 20 ya. Okay. Yung 20 na nakuha nyo na yan, ayan yung denominator natin. Ang tinatanong, ano yung probability para makakuha tayo ng white ball? White na bola. Ilan ba yung white from the given? From the given, eto yung white, diba? So, 5 over 20 siya. Pero don't forget, your answers should be always in lowest term, Okay? Your answers should always be, thank you Yana, in lowest term. So, ang lowest term neto is 1/4, If you don't know how to do lowest term, guys, kung hindi nyo alam paano mag-lowest term, don't worry. Ine-edit ko na yung video ko kung paano mag-lowest term ng video. Antayin nyo na lang, ipopost ko din. Diba? Ipopost ko din. So, this would be 1/4. Okay, guys, kaya i-follow nyo na ako and i-subscribe nyo ako dito. Kasi dito ako magpo-post ng mga videos. Dito at saka dito. TikTok Reels. Diba? Guys, thank you so much sa mga nag-share. I'm gonna take this time, guys, para magpahinga yung bunganga and shout out natin yung mga nagpa-follow. Thank you, Nicole. Thank you, Josh. Thank you, Miss Tokyo. Kay Uli nag-follow. Kay Alfredo nag-follow. Thank you so much, Alfredo. Tao Cheng nag-repost. Thank you so much, guys. Saan ba nang galing yung 5? Diba, guys? Meron tayong white ball na hinahanap. So, eto si white. 5 si white. Okay, thank you, Dan, sa pag-share. Thank you so much, mga guys. And please don't forget, guys, if may extra kayo na coins, send kayo coins. Kasi wala na akong bond paper, guys, for real. Di na ako makakalive pag wala akong bond paper. Sa number 14 naman, guys. Okay. Yung class daw needs an average of 85 on 6 quizzes. Okay, stay Skyler. Always take note, guys, sa ilan yung quiz na kailangan. Di ba 6 quizzes? Tapos, sir, ano yung average? 85 daw dapat. Okay, dito muna tayo nag-focus ha. 6 quizzes, tapos yung average dapat is 85. Okay, next, sir. Sir, ano yung next step dito? You're going to get the total. Paano yun, sir? You're just going to multiply, I-multiply mo yung 6 quizzes natin sa 85 na desired average. Okay? Desired average kasi yan. Yan yung gusto nating average, di ba? So, 6 times 85, we would have 510, Thank you, Jello. Yung 510 na to, this is the total. Lahat ng quiz mo dapat 510 yung makuha mo. Ano yung next step, sir? The next steps would be adding these numbers. Nakikita niyo yung mga numbers na naka-highlight ng blue? Ang next step natin is we're going to add those numbers. Ipagpa-plus natin silang lahat para maging iisa sila. Okay? So, we have 80, 82, 83 pala, sorry. 80, 83, 86, 88, and 89. Okay? 9, 18, 27. 9, 18, 26. Carry 2. 8, 16, 24, 30, 2, 40, 42. Ang total ng lahat ng nakuha niya for now is 426 muna. 426 lang yung total scores mo sa 5 quizzes. And you're gonna subtract. You're going to subtract yung total dapat ng score mo sa lahat ng quizzes mo sa score mo pala ngayon. So, pag pinag-minus mo yan, you're going to have 84, So, 84 na yung answer natin dyan. Kasi nga, sa lahat ng 5 quizzes mo, 426 pa lang yung nakuha. And, di ba, ang goal natin or ang needed number natin is 510 para nga makapag-average tayo ng 85. Di ba, classmate? Naintindihan nyo ba ako, classmate?
Classmate, naiintindihan nyo ba ako, classmate? Naiintindihan ba, classmate? Clear ba tayo, classmate? Ngayon, classmate, mag-enroll na kayo sa akin, classmate. Okay? May batch sessions kasi tayo, classmate. Okay? Every Sunday, may batch sessions ako, guys. Okay? Pang CSE, NAPOLCOM, FOE, or pag gusto mo lang mag-improve sa math. Kasi tinuturo ko dito yung foundations, kung ano yung mga dapat gawin, mga basics, mga shortcuts, etc. Okay? Yung 50 pesos, guys, it is for one session only ha, kasi 50 pesos per session tayo. Sa 10 a.m. class ko, may 30 slots pa, and sa 7 p.m. class ko, may 30 slots pa rin. Sir, paano mag-enroll? You can just DM me, guys, para makapag-enroll kayo, guys. Okay? You can just enroll, guys, by DMing me, and I'll reply, guys, after ng live stream ko. Okay? Thank you so much, mga pre, sa mga mag-enroll na willing. Maano mag-DM, just message my TikTok, guys. Go to my profile, guys, or yung gilid dito, yung kulay yellow dito sa baba. Yun. Okay. So, number 15, guys, we have this question. Okay. 3 consecutive even integers. From the word consecutive, pre, keep in mind, guys, ha, keep in mind na yung consecutive is magkakasunod lang sila. Okay? They're just magkakasunod na numbers. Tatlong magkakasunod daw na number, yung sum nila pag pinag-plus is 114. Pero, always do take note yung word dito, guys, na even. So, we need even numbers na tatlo na magkakasunod. Sir, may shortcut ka dyan? Of course, pre. I have a shortcut for this one. Okay? This is the shortcut, pre. What you're going to do is eto, tsaka eto, diba? Yung 114 na total, you're going to divide it by 3. Okay? At yung total, you're going to divide it by 3. And 114 divided by 3, we would have 38, pre. Pero hindi pa yan yung sagot. Kasi guys, yung 38 na to is the middle one. Take note, guys, ha, if you're going to use my shortcut na division, ang makukuha nyong number is always the middle one. Okay? Hindi siya yung pinakamataas, hindi siya yung pinakamababa, it's just the middle one. Okay? Yung middle natin is 38, pre. Always take note ulit. Pag ginamit mo yung shortcut ko na division, yung makukuha mong number is always the middle one. Diba tatlo sila? Eto siya. Ay, eto siya. Bad! Muntik na ako! Bantos! Eto siya sa gitna. Okay? So, dito siya. And then, etong number na to, is yung number before 38 lang na even number. So, 36 siya. And dito naman is 40. Sir, i-double check mo nga ya. I-double check mo nga kung malupit ka. Kung tama naman yung shortcut mo, i-double check mo nga. Pag pinag-plus mo kasi yan, malalaman mo na hindi na ikaw yung priority niya yan. Okay? Pag pinag-plus mo yan ya, makukuha natin yung 114. Okay? So, alam yung pinakamalaki? Letter B. Okay, nag-proc. Guys, nagkikrit yung bunga. Guys, mag-con kasi kayo, guys. Mag-send kayo ng gift. Guys, 14 pa lang, oh. Yung nag-heart me. Guys, 14 pa lang yung nag-heart me. Alright. Thank you, JP. Paano pag 4 consecutive? Mag-enroll kayo sa akin, guys, sa Sunday class. Ituturo ko yan sa Sunday class ko. Syempre. Ituturo ko yan sa Sunday class ko. Yeah. Thank you, Ken. Thank you so much, guys. Kaya mag-enroll na kayo, mag-DM na kayo. 50 pesos per session lang yan. Maralaman nyo na kung paano mag-shortcut ng mga numbers. Kaya, magaling na ba ako magturo, ya? Yes. Kaya mag-DM na kayo. Okay. Pag 200k top-tops, I will post the worksheet for free. Okay? I will post the worksheet for free sa Blue App. Pag nakaabot tayo ng 200k top-tops, tapos, pag nag-follow na kayo, syempre, guys, 386 pa lang yung nag-follow, 387 pa lang. Guys, awa naman, mag-follow na kayo. Kahit piso-piso lang, guys, so mag-send lang kayo heart me lahat. May pambili na ako ng bond paper. Wala pa akong bond paper, guys. Okay, yung replay, guys, you can watch it here. Thank you, Miss Vian. Yung replay, you can watch the replay here. Kay Sir Arks. Sa Red Up, okay? Sa Red Up, yung replay, kay Sir Arks. Thank you, Yushi. Thank you, Kate and Zoe. Thank you so much. Mga pre, thank you so much. Hanggang number 39 lang tayo, guys, ha? Thank you, Hannah.
And pag gusto nyo namang dagdagan, nasa gilid yung bayad. Ayun, nakabayad. Thank you, Habi. Thank you, Luella. Thank you, Kate and Zoe. Thank you so much, mga pre. Appreciated kayo, ha? So, number 16, guys. Okay, so number 16, we have this question. Thank you, Yumi. Thank you, Habi. We have this question. We're going to simplify this one first, okay? Listen to me, guys, ha? Listen to me. Listen to me, guys, okay? Eto muna, nasa loob ng parenthesis. So, this one would be 3/4 plus 5/8 muna. Sir, paano kung butterfly method ang gagamitin mo? Pwede. Pero, take note guys ha, if butterfly method kasi, masyadong malaki yung numbers na makukuha mo. So, we're going to do the LCD method. Sir, paano kumuha ng LCD? Hindi ko naman alam. Don't worry, pre. Siyempre, tinuturo ko yan, diba? Yung LCD kasi guys, it means least common denominator. So, kukunin mo yung denominator natin. Ito yung denominator. Okay, you're gonna list it down. 4, tsaka 8. Okay, next. 4 times 1 is 4, and 4 times 2 is 8. And 8 times 1 natin is 8 pa rin. Okay? Asan dito yung LCD? Ayan yung LCD natin, guys. Yung 8 yung LCD natin. Okay? Yung 8 yung LCD natin, pre. So, ilalagay natin dito is yung 8 na LCD. Okay. Now, sir, ano yung next step of the process natin? Ang next step of the process is you're going to divide first and then multiply after. 8 divided by 4 is 2 times 3 is 6. Plus, 8 divided by 8 is 1 times 5 is 5, pre. Divide lang and then multiply. Okay? Now we have 11/8, pre. Yung 11/8 na sagot mo dito, imumultiply mo pa raw sa 16. So, multiply this one by 16, pre. Same process lang din, pre, ha? You can just divide muna and then multiply, pre. Okay? 16 divided by 8 is 2 times 11, we would have 22, pre. So, this is letter D. And thank you so much, guys. Cross-multiply for shortcut. Sabi ko nga, pag butterfly method kasi ang sagot natin, ganito siya. Pag butterfly method. Ganito kasi, yung butterfly method, pre. Bakit sabi kong masyadong malaki yung sagot? Ang butterfly method kasi, ito muna. 4 times 8 is 32. 8 times 3, yun yung unang number, plus 4 times 5 is 20. Do you see what I mean, guys? Do you see what I mean? This one is sobrang laki. Masyadong malaki siya, guys. Masyado siyang malaki. Dito, guys, yung sagot natin is maliit lang na numbers. Okay? You divide first and then multiply sa taas. Bakit 8? Kasi yun yung nakuha natin sa LCD. So, number 17 naman, guys. Ayoko na, guys. Ayoko mag-butterfly method, guys. Masyadong proseso pag malaking numbers. Sayang lang oras. Nakakapagod din, guys. So, number 11, guys. So, 17 na pala. Anong 11? So, number 17, guys. Sabi dito, average speed problem. 8 times 3 is 21. Nire-rage bait mo ba ako, ya? Hindi ako ma-rage bait. Mabait ako, Dito, guys, tignan nyo, Yung vehicle daw, nag-travel siya ng 280 kilometers at saka 210 kilometers. Average speed, di ba? Pag average speed, we would have total distance divided by our total time. Okay? Ang total distance natin is this 2. Kasi ito yung na-travel niya. So, 280 plus 210 divided by our total time, di ba? Our total time is just these 2. Ayan yung total time natin. From the word total, we would need to add them, di ba? Ipa-plus natin sila. Combine. So, dito, 4 plus 3. So, we would have 490 kilometers divided by 7 hours. We would have the answer of 70 kilometers per hour. So, letter C, pre. Okay? Okay. It is just total distance divided by our total time. Tama. Tama. Yan na.
Okay. Again, andito yung replay. Andito yung replay bukas. Ipopost ko dito yung replay. Thank you, Jassy. Tapos, yung worksheet, guys. Tapos, picture ng worksheet na answer key. Ipopost ko dito, guys. Pag naka-reach na tayo ng 200k na top-tops. Kaya mag-top-top kayo, guys. 200k na top-tops lang yung hiling ko, guys. Yun na, guys. Top-top kayo. Thank you, Arustila. Thank you so much, guys. Dito yung makita. Okay, thank you, Patrick GT. Thank you so much, pre. Okay, sa number 18 na tayo. Guys, hanggang number 39 lang tayo, ha. Please don't add any more items. Thank you so much, pre. Hanggang number 18 lang tayo. 39. 39 lang tayo. Huwag na kayo magdagdag ng items. Sa number 18, guys, sabi dito, a bonus fund of 540k. Naku, malaki yung bonus. Yung bonus, guys, is 540k. Ayan. Sir, ilan yung maghahati-hati? 36 sila maghahati-hati. Okay. 36 sila maghahati-hati. So, 540k divided by 36 tayo dyan yan. And 540 divided by 36, it is just, ilan guys? 15000. Tama. Pag pinag-divide mo yan, we would have the answer of 15,000 pesos per person. Sa isang tao, 15k yung mare-receive niya. So, letter B. Tama, ang gagaling. Galing yung classmate. Guys, again ha, again, may slots pa kasi guys. Guys, magpa-plug ako para may pera ako guys. Sige na. Sa Sunday guys, may batch tutor sessions. Pang CSE, NAPOLCOM, FOE, or gusto mo lang mag-improve sa math, you can join guys. It is just 50 pesos per session. 50 items yung worksheet, it would take 2 hours or more, depende sa pacing natin. Okay? 50 questions yung worksheet, 2 hours or more tayo. Sa 50 pesos mo, 50 item worksheet, 2 hours or more. Pwede kayong magpa-receive, pwede kayong magpa-slot. Okay? Sa 10 a.m., tapos 7 p.m. Okay? Magpa-slot na kayo guys kasi bibigyan ko na lang kayo ng 30 slots each guys. Okay? 30 slots each na lang sila. Okay? Kaya, para hindi kayo maubusan, you can just DM me. Okay? Okay, ako bahala. Mag-DM lang kayo. Thank you so much. Thank you guys. Mag-DM lang kayo sa TikTok ko. And then I'm going to reply after ng live. Para maka-join, DM lang kayo guys. Pag naubusan kayo ng slots, I'm sorry guys. Hindi mo bumahigit yung mga naka-join sa Discord. Depende, pre. Depende, guys. Baka pag 3 sessions na hindi nag-avail ulit, pwede sila matanggal. Kasi, guys, kung lang dapat yun, anong tawag nun? Per session lang dapat. Okay, sa number 19 na tayo, guys. Sa number 19, guys, you're just going to transpose the values. Pagsasamahan mo yung x, tapos walang x. Eto, may x silang dalawa, kaya pagsasamahin mo sila. Etong dalawang to, wala silang x, kaya pagsasamahin mo sila. Okay? 7 over 8x, yung positive dito, sa kabila is magiging negative na siya. Okay? Yung positive dito, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, magiging negative siya. Pagsasamahin mo kasi may x. Tapos, yung 18 hindi niya igagalaw, yung negative 18, negative 14, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, magiging positive na siya. Yung negative, magiging positive siya. Yung positive, magiging negative. Ngayon, 7 over 8x minus 5 over 8x is 2 over 8x pre. Is equal to 32. Sir, ilo-lowest term ko pa ba? Kahit hindi na pre. Okay, you're just going to multiply both sides by the reciprocal of the fraction. Babalik ta rin yun naman. So, 8 over 2, 8 over 2. Sir, bakit mo binaliktad? Binaliktad natin para makancel to. Matitira yung x. The process is the same, pre. You're just going to divide first, and then yung answer, imumultiply mo sa taas. Okay?
you're going to divide muna. 32 divided by 2 is 16 times 8 is 128. We would have letter B, pre. Okay? Letter B tayo, guys. It is letter B sa number 19 natin. Guys, mag-follow na kayo kasi konti pa lang yung nag-follow. Thank you so much, pre. If you wanna see me every night, Monday to Friday, 7 to 9 p.m., mag-follow kayo, pre. Para palagi nyo nakikita yung mukha ko na may red. Yung worksheet, guys, you can make, pwede pala ha. Dito yung worksheet, guys, ipopost ko dito. Pero pag gusto niyo ng custom worksheet, guys, mag-DM lang kayo. Thank you, Harbs. Guys, pag gusto niyo magpagawa ng custom worksheet of your liking, you can DM na lang din sa rates. Okay? Para sa inyo lang yung worksheet, hindi ko siya ilalive. Okay, pag nagpagawa kasi kayo ng worksheet, kompleto na yon, may mga questions, tsaka may answer key na agad. Okay? Yes, you can DM me, guys. Okay? To support me, please DM, guys. Kasi pag naubos na yung bond paper ko, I can't go live anymore, guys. Kasi wala na akong bond paper. Wala nang pambili, guys. Tissue na lang kapag. Guys, tissue na lang ha. Pag wala na akong bond paper, nakagamit na ako ng tissue. Tissue na lang yung pinagpiprintan ko. Dito, guys, pag GCF, it is the greatest common factor. Okay? You just divide. Guys, you're just going to divide. Divide natin ha. Eto guys, pwede silang i-divide lahat by 2. Tama, pwede silang i-divide by 2 lahat? Yes, pwede. 84 divided by 2 is 42. 126 divided by 2 is 63. Okay? 210 divided by 2 is 105. Ngayon, anong number ang pwedeng ipang-divide sa kanila ulit? Anong number ang pwedeng ipang-divide sa kanila? Di ba pwede silang i-divide by 6 ba? Hindi. Pwede silang i-divide by 3. Okay? Step by step ha. 42 divided by 3 is 14. 63 divided by 3 is 21. And 105 divided by 3 is 35, pre. Okay? Ngayon, pre, pwede silang i-divide by 7, right? Pwede na silang i-divide ulit by 7. So, 14 divided by 7 is 2, 21 divided by 7 is 3, and 35 divided by 7 is 5. Pansin nyo guys, yung nasa baba, hindi na pwedeng i-divide. Wala nang number ang pwedeng ipang-divide sa 2 na pwedeng ipang-divide sa 3 at saka 5. Same with 3. Wala nang number na pwedeng ipang-divide sa 3 na pwedeng ipang-divide dito and dito. Except sa 1. Pero hindi na kailangan yung 1. Okay, now, the process is you're just going to multiply. Pre. Lahat ng nakikita nyo sa labas, you're just going to multiply it. So, 2 times 3 times 7, 42 yung GCF niya. So, it is letter B. Kung ano yung nasa labas, yung multiply nyo lang siya. Okay, yung screen ko pala yung may buhok. Okay, hanggang number 31 lang to guys ha, kaya if you want more, wag na guys, tama na. Masyado na madami items. Sa number 21 guys, yung club daw, may 320 members. 40% are women. Yung club, di ba? Yung club, guys, makinig kasi muna kayo guys. Ang problema kasi guys, kaya hindi nyo naiintindihan minsan is hindi kayo nakikinig siguro. Okay, hindi ako galit guys, sinasabi ko lang yung totoo. Guys, ang problema kasi sa inyo guys, tinitignan nyo lang yung question, tapos pag nag-e-explain na ako, binabaliwala nyo yung explanation. Tapos, kung may part na kayo na hindi naintindihan, tsaka nyo ulit-ulitin na itanong, diba? Guys, mahirap yun guys, mahirap ulit-ulitin yung questions. Lalo guys, 39 items pa tayo, okay? Kaya guys, please do listen first bago tayo mag-comment. Please, para hindi kayo mahirapan din. Kasi para sa inyo din naman to, yung nililive ko. Kaya nga guys, you need to listen first and then comment after ng question. Okay guys? Sa number 21 guys, sabi dito, 320 daw yung members ng isang club. 40% dito ay babae. Women ha. So, ilang percent yung lalaki ha? Guys, ilang percent yung lalaki? Ilang percent?
Pag 40% yung babae, sure tayo na 60% yung mga lalaki. Sir, paano himayin yung 60%? Guys, yung 60%, take note, it can be written as isang 50% and isang 10% pre. Okay? Yung 50% is kalahati, di ba? Ano yung kalahati neto? Yung kalahati neto is 160, di ba? Sir, ano yung 10% ng 320? Ang 10% niyan, magmumove ka lang ng isang decimal place pa left, you would have 32. Pag pinag-plus mo yan, 192 yung lalaki. Tama. Di ba mas madali? Pag hinimay mo kasi guys, no need ka na mag-multiply. Kasi alam ko naman, hindi naman kayo palo mag-multiply lahat. Alam ko naman, marami sa inyo mabagal mag-multiply. Kaya mas maganda, pag hinihimay nyo siya, yung 60%, di ba, is pwede siyang gawing 50% and a 10%. Yung 50% is 160. 160. Kasi kalahati niya lang to. Tapos, 10%, magmumove ka lang na isang decimal place to the left, to the 32. 160 plus 32 is 192, pre. Thank you, repost. Guys, last 18 items. Huwag tayo magdagdag, please. Tama na. Pagod na ang bunga, guys. Guys, thank you, guys. Take note, ha. Take note. On Sunday, we would have 2 batch lessons. Okay? Private to, guys, ha. Kasi kaya hindi lahat makakasali. Ano ang tinuturo ko? Math lang. Math lang yan. Pang CSE, NAPOLCOM, mga basics ng math. Kaya paghirap kayo sa math, mga foundations ng math, ganun, you can DM, guys, para mag-enroll. 50 pesos lang siya per session, guys, ha. Only 50 pesos per session. Tapos, 50 items tayo, 2 hours plus. Okay? 2 hours plus yan siya. Okay? 2 hours plus. Pwede kayong mag-enroll sa 10 a.m. class or 7 p.m. class. Okay? 30 slots na lang yung natira via Discord, guys. Okay? 30 slots and 30 slots na lang yung natira. Guys, pag naubusan kayo ng slots, sorry guys, ha, pag naubusan kayo ng slots, you need to wait again for the next week or the other week. Kaya guys, you can DM me na agad para mag-unahan na lang kayo kasi 60 lang yan, oh. Imagine nyo, 1.9k nanonood, tapos 60 lang yung pwede sumali. Diba? So, you can DM me na agad ya. Paunahan na lang kayo. Limited lang yung slots natin kasi mas maliit yung tuturuan ko, mas may tuturo ko ng tama at saka maayos yung mga ituturo ko. And, yung worksheet guys, yung worksheet dito nyo makukuha pag naka 200k tap-taps. For free lang guys ha, my worksheets are all free. Yung worksheet tapos answer key, you would get it here. Pag naka 200k tap-taps. Tapos, yung replay guys, you can watch the replay here sa YT. Thank you, Engineer Kurt. Guys, please do send gifts naman guys, kahit tagpipiso lang kayo. Sige na guys. Sige na guys, please. Dito guys, sa YT guys, mapapanood nyo yung replay. Kaya please subscribe din guys, kasi I'm live every day, Monday to Friday, 7 to 9. Please, pasok, mag-subscribe na kayo, tapos mag-enroll na kayo sa akin. Thank you, Jane. Thank you so much, guys. Thank you so much. Please, guys. Interpretation, guys. Last yung data interpretation. Ang dinidiscuss ko kasi sa Sunday lesson ko, mostly is word problems muna. And then mga basics, mga shortcuts. Tapos ko na yung mga yun. Tapos ko na mga basics, mga shortcuts, mga word problems. So, I'm gonna focus on percentage, fractions, and ratios sa Sunday. Okay? Dito sa number 22, guys, sabi, yung cube daw has an edge of 12 centimeters. Take note guys ha, if cube siya, ang volume niya is s raised to 3. Times lang to guys. Tingnan nyo s. Ang s natin is eto, 12. So dito magkakaroon tayo ng 12 raised to 3. Guys, hindi 36 ang sagot. Guys, 50 pesos per session lang through DMs. Okay? Sir, pre, eto ha, please guys, please remember, hindi sagot dyan is 36 ha.
Hindi ibig sabihin ng 12 raised to 3 is 12 times 3. Mali guys. Wag. Masisira buhay nyo guys. Okay? Ang 12 raised to 3 guys is 12 times 12 times 12. If you multiply them together, you would get 1728. 1728. It is letter D. Good job mga perg. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, please follow me guys. Sige na guys, nag-aabol ako ng followers ko guys. Please guys. Hindi ko na nga kayo tinitipid guys. Every live ko, 39 items. Saan kayo nakakita? Nagla-live ng 39 items na math, no? Never tinipid. Zero. Never kayo titipirin guys. Kasi, guys, pwede kayo mag-enroll through DMs. Okay? Please guys, enroll kayo through DMs. 50 pesos lang yung per session ko. Pang CSE, Napolcom, pang math, ganun, etc. Guys, formula to. Ang formula ng cube sa volume is s raised to 3. Sa number 23 naman guys, sa Discord guys, through Discord tayo guys. Okay? Sa number 23, what is the value of 144 divided by, comment your answer nga guys. I'm just gonna write down the question. Guys, comment your answer. I-shoutout natin yung tama. Guys, comment your answer. It's 244. Huh? Ba't 244? 24? Ba't may 24, may 20? Si Miguel, letter A. Si Pangga, 22. Si Steph, 22. Shoutout sa'yo. Joshua, 28 yung sagot mo. Apple? Magkakaiba kayo ng sagot? Bakit? Bakit magkakaiba ang sagot ng mga idol ko na yan? Bakit magkakaiba ang sagot nyo, mga classmate ko? Bakit? Eto guys 144 divided by, syempre parenthesis muna ya. Parenthesis muna. 24 plus 16 ya. 144 divided by 24 is 6 plus 16. This would be 22. Yeah, letter A. Good job, pre. Sa mga 22, I'm gonna shout you out. Si Olsen, tama. Wala, mali na yung sagot niya. Si Alex, tama. Tama ka, Alex. Sino pa yung tama yung sagot? Si Miguel. Thank you daw. Welcome, pre. Si Guys, mautak yung iba, mautak kayo. Halimbawa sana, ikaw kanina to, eto yung cellphone mo. Nag-comment ka kanina letter B, tapos sabi ko lang na isa-shoutout ko yung tama, nagpalit ng letter A. Ikaw alam ko pangalan mo nakita ko yung comment mo kanina, letter B ka, tapos ngayon sasabihin ko na i-shoutout, nag-letter A ka. Kayo thank you, Miche. Madadaya kayo. Madadaya kayo. May karma yan, Palit sagot, Palit sagot kayo, Wag. Dito, guys, may ratio tayo. The ratio of A to B to C. Yung ratio ng A, B, C. Yung A is 2, yung B is 3, and si C is 5. Their total share is 500,000. Lahat daw sila. Halimbawa ikaw to. Guys, kailangan ko ng 3 bida, mag-gift na kayo para kayo to. Para isulat yung pangalan niya. Okay. For example, ikaw, sige, mag-gift na. Guys, 3 tao lang kailangan ko mag-gift po para maisulat ko na yung mga bida. Ako na lahat yan. Ako na lang lahat. Okay, si 0, si Tali, tapos si Tuldok. Si Tali, tapos si Tuldok. Okay. Dito, ang pinakamautak is si Tuldok. Okay, si Tuldok. Si Tuldok, sa kanya yung 5. Si Tali naman, sa kanya yung 3. Tapos si 0, sa kanya yung 2. Mautak si Tuldok. Guys, si Tuldok, ang tawag natin dito is mautak. Kasi sa kanya yung pinakamalaki. So, lahat daw sila, pag pinag-plus lahat ng binigay nila, 500,000 pesos. Okay. So, ang gagawin natin dito is we're going to divide 500,000 sa
shares nilang lahat. Ilan yung shares nilang lahat? 10, di ba? So, sa isang part ng ratio, 50,000 yung katumbas. Magkano yung makukuha ni Tuldok? Magkano yung makukuha ni Tuldok? Oh, madaya si Tuldok. Ang gagawin nyo is yung 50k na nakuha nyo, imumultiply nyo sa 5. You would get the answer of 250,000 pesos. Guys, comment nyo nga. Mautak si Tuldok. Guys, comment nyo nga. Anong i-comment nyo? Anong i-comment nyo kay Tuldok ya? Anong i-comment nyo kay Tuldok? Bakit madami yung share niya? Eto, si Tuldok, yan o. Mautak. Sige, comment nyo, mautak si Tuldok, guys. Ikaw mautak kaya, inutakan mo yung dalawa. Ito yung mukha ng dalawa. Ito si Zero, ito si Tali, tas ito si Tuldok. Si Tuldok, masaya. Si Tali, sakto lang. Si Zero naman, umiiyak. Guys, para bang umiiyak to? Umiiyak siya, guys. Nalugi si Zero. Paldo si Tuldok. Paldo talaga, 250k. Sana hindi niya na lang binigay. Ay, di na lang sila naghati-hati. Okay, dito guys So, number 25 guys. Guys, natutuwa kayo sa akin. Di kayo nagpa-follow. Di kayo nag-give. Di kayo nagpa-follow. Di kayo nag-subscribe. Guys, i-subscribe nyo dito. Dito nyo mapapanood yung replay. Eto guys So, number 25 kasi, conversion yan. Eto ang conversion ng kilometers per hour to meters per second. Pag ganyan yung conversion, you would just need to divide it by 3.6. Divide 3.6 lang yan. Okay? Yung 3.6 constant. Okay? Ang magtanong kung saan nanggaling yung 3.6, makakaapak ng tayo bukas. Okay? Yung 3.6 kasi is constant. Okay? Ang magtanong kung saan nanggaling yan, makakaapak ng EAT. Okay? Wala magtatanong. Thank you, Cedric. So, ang gagawin nyo dito, di ba given natin is kilometers per hour? Divide. Yung 90, i-divide mo lang sa 3.6. Tignan nyo, ikaw, makakaapak kayo ng EAT bukas. Ayan, guys. Pag nagdi-divide kayo ng ganyan, what you're just going to do is i-move mo to pa right. I-move mo lang yung decimal place pa right. In exchange, you're going to move one decimal place to the right then. And you're gonna add 0. 900 divided by 36 is 25. Ayun yung sagot. Good job, pre. Guys, mag-enroll na kayo. Guys, pinapagod nyo ako, hindi ka nag-enroll. Mag-enroll kayo. Mag-enroll ay mabait. Pag hindi ka nag-enroll, magagalit ako, guys. Sa Sunday, nag-batch tutor sessions tayo private. Pang CSE, Napolcom, FOE. 50 pesos lang per session through Discord. Basic math lang tinuturo ko, guys. Pang CSE, Napolcom, FOE, tapos mga basic foundation sa math. Sa 10 a.m., 30 slots pa. Sa 7 p.m., 30 slots din. Okay? Ayan ang galit. Galit yan. Okay? 10 a.m., 7 p.m., 50 pesos per session, 50 items, 2 hours plus. So, enroll na kayo, DM lang kayo. Mag-DM kayo. Sa 1.8k na manonood, 60 lang kailangan ko sa inyo. 3.6. Bakit? Diba sa isang oras? Makinig. Sa isang oras, may 3,600 seconds. Sa isang kilometro, may 1,000 meters. So, 3,600 seconds divided by 1,000 meters, we would have 3.6 is the value. DM lang kayo sa TikTok. Ayun, divide. Papunta na ako sa inyo. Isip. Naiinis na ako sa inyo, guys, Pinapagod nyo ako, Guys,
wag na kayo mag-send ng hand heart para matapos na ako sa number 39. Guys, kasi pag nag-hand heart kayo, plus 5 questions na naman, tama na. Wag na guys, please. Sa LCM guys, least common multiple siya, okay? Least common multiple. Paano yun? Magdo-drawing ka lang ng pabaliktad na divide. Pabaliktad na divide. Tapos, ilalagay mo sa loob to. 16, 24, 36. Guys, makinig kayo guys, please. Please listen to me guys. Para hindi kayo malito. Ayoko malito kayo guys. Makinig kayo please. Para hindi kayo malito. Okay, makinig kayo. Dito guys, lahat sila pwedeng i-divide by 2. Tama? 2 muna. 16 divided by 2 is 8. 24 divided by 2 is 12. And 36 divided by 2 is 18. Okay, another one. Dito, pwedeng i-divide ng 4 yung iba. Makinig ka, baka may malito dito. Pwede itong i-divide by 4. Okay. Yung 18, di ba yung 18, hindi siya pwedeng i-divide ng 4. Pag hindi siya pwedeng i-divide by 4, you're just going to copy it here sa baba. Pag hindi siya pwedeng i-divide ng 4, ika-copy mo lang siya sa baba. Okay? 12 divided by 4 is 3. 8 divided by 4 is 2. Now, try natin i-divide ulit sa 2. Okay, i-divide natin ulit sa 2. 2 divided by 2 is 1. 3 divided by 2, hindi pwede, di ba? So, you're just going to copy it here. 18 divided by 2 is 9, pre. Now, next step, we can divide this by 3, di ba? Yung 1, hindi pwedeng i-divide sa 3. You're just going to copy it here. 3 divided by 3 is 1. 9 divided by 3 is 3. Ang gagawin nyo dito, since LCM siya, you're going to get all the values. Yan. Yung may naka-red na arrow, you're going to, ganito, kunin nyo lahat, kasi pag times nyo. 2 times 4 times 2 times 3 times 1 times 1 times 3. Okay? So, 816, 816, 48 times 3, 144. 144 ang LCM nila. Okay? Pag hindi siya pwedeng i-divide dito, you're just going to copy it here. Kaya neto, di ba hindi siya pwedeng i-divide ng 2? Kinopy lang natin dito. 3 divided by 2 cannot be. You're just going to copy it here. Time consuming po, it's parang time consuming lang siya kasi ine-explain ko in detail. Pero pag kayo na nag-solve niyan, balagbag yan, ang bilis. Guys, alam nyo ba, mas mabilis kayo mag-solve kaysa sa akin. Kasi nga, ina-explain ko ng mas maayos. Okay, sa number 27 na tayo. Sa number 27, same question as before. May old value tayo, tapos may new value tayo. Ang gagawin mo lang dyan is you're going to subtract. You're just going to subtract, right? Okay? Yung new value natin na 6,500, you're going to subtract it sa old value na 5,000 pesos. So, magkano yung kinita? Magkano yung patong? 1,500, di ba? Ngayon, ang gagawin mo dito is yung 1,500 ay nasa loob, yung old value nasa baba. Okay? Always remember, di ba ito yung difference? Ang next step para makuha yung profit percentage is just difference divided by the old value natin. So, ito yung nasa loob. Tapos, 5K yung nasa labas. You're just going to divide, pre. Cancel out mo na yung mga zeros. Ay, wait lang. Mali. Dito kasi, guys, pwede mo i-cancel out yung zeros. Tanggalin mo yung dalawang zero din sa baba. So, 15 yung nasa loob, and 50 yung nasa labas. Okay? Tuldok, add kayo ng 0. 3 times 50 is 150. So, this would result to 0.3 or 30%. Yung letter A.
Last 12 items na guys, okay? Basic lang yan. Guys, oo nga, basic lang naman to. Sino bang nagsabing mahirap to guys? Mga tinuturo ko lang, mga basic math. Okay? Ba't ba big deal sa inyo guys kung basic math lang yung tinuturo, no? Madami namang hindi marunong sa basic math guys. Mahirap sa basic math. Tignan mo madaming nanonood, oh. Diba? Kung sa tingin mo basic to, pre, magturo ko ng hindi basic math. Manonood ako. Okay? Pag sa tingin nyo basic math lang yung tinuturo ko, it's fine, pre. Kasi nga, madali lang naman talaga yung tinuturo ko. Kung gusto niyo magturo ng mahirap na math, mag-live kayo, pre. Tapos itag nyo ako para manonood ako. Nice! Thank you! Itag nyo ako, guys, ha, pag magla-live kayo ng math. Kasi lahat ng nagla-live ng math, pinapanood ko, guys. Legit. Lahat ng mga nagla-live ng math, kahit maliit lang yung viewers, pinapanood ko. Nagko-comment pa ako minsan, eh. Okay, so number 28, guys. So number 28, you're just going to combine like terms, pre. Yung mga may x, tapos yung mga walang x. Dito, guys, 5 over 6x, yung positive 1/2 dito, pag nilipat mo sa kabilang side ng equal sign, magiging negative 1/2 x. Okay? Yung 30, hindi mo naman siya ililipat. Yung negative 10 yung ililipat mo dito. Negative 10, ilipat mo dito, magiging positive 10 na siya. Okay? So, dito, pre, we're going to focus on this one first. Okay, since madami nagre-request na mag-butterfly method tayo, we're going to use the butterfly method dito. Okay? 5 over 6 minus 1/2. Okay? So, dito, ang butterfly method kasi is eto muna yung multiply mo. 6 times 2 is 12, pre. And then, etong dalawang to, 5 times 2 is 10 minus, eto, 6 times 1 is 6. Kakaroon tayo ng 4 over 12, pre. Eto yung sagot nyo dun sa first part ng question. Sir, kailangan ko ba siyang i-lowest term kahit hindi na, pre? Okay? So, dito, nagkaroon na tayo ng 4 over 12x is equal to 40, diba? Diba? Is equal to 40. Same process as before, pre. You're just going to get the reciprocal of the fraction. Babalik ta rin mo lang yung fraction. Eto, magiging 12 over 4, imumultiply mo siya sa both sides na yan. Okay? Cancel out, matitira yung x. And then, you're just going to divide and then multiply sa taas. Yun yung process. Okay? So, 40 divided by 4 is 10 times 12 is 120, pre. Okay? 120 ang magiging sagot natin sa number 28. You're just dividing, sir. W. Wait lang guys, nalalamunan ko. Sorry guys, ha. Sorry guys. Guys, please remember ulit. Guys, please magpa-plug lang ako ulit. Guys, sa Sunday ha. Sa Sunday, you can enroll on batch sessions. Batch sessions sa Sunday. May 10 a.m. na batch session, may 7 p.m. pre. Ang natirang slots na lang is 30 slots each, guys. Okay? 30 slots each na lang, guys. And 50 pesos per session through Discord. Saan nalalamunan ko? Through Discord tayo, guys, ha? 50 pesos lang per session. Meron tayong 50 items per session, 2 hours or more. Depende sa pacing ko. Or sa inyo din. Okay? 50 pesos lang per session, guys. DM lang kayo, guys. Okay? DM lang. Saan nalalamunan ko? Grabe, lala. DM lang kayo, guys, ha? Pang CSE, NAPOLCOM, FOE. Mga basics lang sa math, guys. Tinuturo is foundation. May mga foundations. Saan nalalamunan ko? Grabe. Nalamunan ko, guys. Lala. Sa number 29 naman tayo, guys. Guys, mag-DM na kayo kasi pag naubusan pala kayo ng slot, I won't open another slot again. Another slot again this week, guys. Max na yung 30 slots ko ngayon this week. Pag naubos na yung slots ko this week, guys, hindi na ako mag-open up until Monday na naman. Kaya mag-DM na kayo agad. Sorry, guys, ha. Kasi, guys, last week, maraming naubusan ng slots. Almost 50 plus yata. Yan, paunahan na lang kayo, guys. Sorry, guys.
Dito sa number 29 guys, sabi dito, yung average daw ng 5 numbers natin is 54. Same process as before, you're going to get the total pre. Ito times mo lang. Thank you Maki, W sa'yo. So 5 times 54, you're going to have total na 270, di ba? Okay? 270, di ba? Ngayon, yung 270 na yan, ipagpa-plus natin lahat ng mga numbers na given. Pagpa-plus mo lang yan. 48, 50, 56, and 60. Pag pinag-plus mo lahat yan, you're going to get 214 pre. Tapos, ang gagawin mo lang is you're going to subtract pre. Yung total ng 5 numbers and their average minus yung total yung 4 numbers na given. 214. So, 270 minus 214, we're going to have 56 as the final answer. So, letter D. Yung 5 dito nakuha sa question lang din. Number of variables, tama. So, number of variables, tama. Guys, last 9 items na tayo guys ha. And guys, thank you so much kasi 200k top-tops na. You can expect guys, after the live, just give me mga 5 minutes to post it here guys, okay? The worksheet would be posted here guys. Libre lang siya, pati yung mga answer key ko. So, thank you so much guys, W sa inyo kasi napaabot niya ng 200k na top-tops. Since 200k na yung top-tops, dito nyo makikita yung worksheet pati yung answer key sa Blue App. Mamaya after the live, okay? Now guys, yung replay, yes, may replay din po tayo. Andito yung replay guys sa Red App. So please guys, please do subscribe din dito. Kasi dito lahat ng live replay ko. Pag hindi man kayo nakapasok sa klase ko tomorrow, edi makakapanood pa rin kayo ng replay. Diba? Pinupost ko kasi lahat ng replay guys. Lahat ng replay and mga videos ko for content, nandito lahat sila sa Red App. Imposible namang hindi ka pa matuto. Ang daming video niyan niya. Thank you, V. Ang daming items niyan yun. Imposible namang hindi pa kayo matuto dyan. Ang daming videos niyan, 2 hours pa madalas yung mga pinopost ko. Thank you so much mga pre. And let's continue na for this discussion. Number 30, what would be the next answer, pre? Same as before, pre. Pag number sequence yung given, you're just going to examine or titignan nyo kung ano yung mga gap nila. Thank you, Trish, hindi ko alam. Yung 7 to 13 is plus 6, diba? 13 to 21 ulit, plus 8. 21 to 31, plus 10. 31 to 43 is plus 12. Ano ba yung pina-plus? Diba puro plus 12? Plus 6, plus 8, plus 10, plus 12. So, this one would become plus 14 na pre. Kasi skip counting by 2 lang, yung mga even number. So, 43 plus 14 is 57, pre. So, this is letter B. Good job mga pre. Last 9 items na tayo, guys, ha. Sa mga hindi pa nag-follow, please follow na. And sa mga may extra yan pang gift, please gift. Kasi, pang gamit ko lang din yan sa bond paper para maturuan kayo. No? Wala na akong bond paper, guys. Legit. Guys, gusto niyo ba makita kung gaano karaming worksheet na na-print out ko since last year? Eto, guys, oh. Wait lang guys, inihiwalay ko yung isang worksheet ko. Kung wala pang, hindi pa nasagutan. Wait lang guys, ipapakita ko lang sa inyo guys kung gaano karami yung worksheet ko. Guys, ganyan yung worksheet ko ah. Ayan, di ba? Hindi pa yan. Eto po lahat yan guys. Tumba. Ayan siya guys. Di ba ang dami guys oh. So much worksheets guys. Yung dami guys oh. Ayun guys. Ayun oh. Ang dami kong worksheet. Pwede nyo nang bilihin, guys. Ang dami, guys, oh. Guys, madami yan. Kaya nga mag-gift kayo, guys. Kasi lahat ng ginigift nyo, pinambibili ko bond paper. Bond paper, guys. Pinambibili ko bond paper lahat ng gift nyo. Legit. Para sa inyo din. Ganon kakapal yun, guys. Hindi, ganun. Mayroon pa nga isa, guys, sa labas. Naka-box, guys. Nakatago. Kaya pwede, kung gusto niyo bilhin, pwede niyo bilhin. Wala akong pake dyan sa mga worksheets ko. Joke lang. May pake ako dyan, guys. May sentimental value yan sa akin. No? So, number 31, guys. Sabi dito,
A project requires 1,080 worker days. Diba? 1,080 worker days daw yung kailangan niya. Tapos, ilang workers yung kailangan para matapos nila in 30 days. So, divide lang. 1,080 worker days divided by 30 days. Cancel out na yan. Matitira yung workers. 1,080 divided by 30 is 36 workers yung kailangan na 3D. Ay, guys, take note ha. Hindi tayo magaling, masipag lang tayo mag-solve palagi. No? Nagtuturo lang ako. Oh, guys, yung mga worksheet ko, guys, nasa 1,000 mahigit yung pinasa neto sa mga CSE, college entrance exams. More, guys, not to brag, pero more than mga 3K siguro. Madami pa sa 3K yung mga nakapasa dahil dun sa mga worksheets na yan. Detailed yan, guys, ha? Mga worksheets, walang tapon dyan. Sa number 32 naman tayo. Pag diameter, guys, pag circumference kasi pala. Pag circumference ng circle, may dalawang formula. Pag diameter yung given, it is pi diameter. Okay, pag radius naman yung given, it is 2 pi r. Dito, since diameter yung given natin, ang gagamitin natin is the first formula. Ang pi natin, di ba, is 22 over 7. Imumultiply mo lang siya sa diameter natin na 28 meters. So, 22 over 7 times 28, pre. Okay. Dito, 28 divided by 7 is 4. 22 times 4 is 88, pre. So, this is letter B. Okay? Okay, pre. Guys, we have more or less 6 questions left. And thank you guys sa mga nanood. Madami pa tayong items sa 6 questions pa. Try nga natin tignan guys yung mga worksheets ko last year. Ay, wala nang mga. Wait lang guys, I'm just going to try and get some worksheets last year. Try nga natin to guys. Try nga natin to guys. Ito yung mga worksheets ko last year, guys. So, guys, gusto nyo ba bumili ng mga worksheets ko na ganito? Kayo na bahala, guys, kung gusto nyo. Mga detailed yan, guys, ha. Detailed worksheets yan, guys. Yan, oh. Guys, madami yan. Puro ganito, puro detailed yung worksheets ko. Dami, guys, oh. Lahat may ganyan. May mga explanations. Number 33, guys. So, number 33, if 36 is 30% of a number, if 36 is 30% of a number, guys, mag-enroll na lang kayo sa akin. Ipa-giveaway ko na lang lahat to sa mga nag-enroll. Di ko alam kung paano, guys. Guys, I'll update you pag magbebenta na ako ng mga worksheets ko na nasulatan ko. I-update ko kayo, guys, kasi mahirap magpa-ship dito sa amin, eh. Ako na bahala, guys. Give me a month siguro para mai-process ko kung paano magpadala ng mga worksheets sa inyo. Okay? Dito guys, 36 daw is 30% ng isang number. Okay, babalik ta rin lang natin ha. 30% ng isang number is 36. Ang gagawin mo lang dito is divide both sides by 30%. Guys, legit, give me a month lang. Ipa-find out ko lang kung paano magpa-ship dito sa amin. Dito, aralin ko lang paano magpa-ship ng mga items. Dito guys, i-divide mo lang both sides by 30%. And diba, pag nagdi-divide tayo ng percentage, we need to multiply it palagi sa 100. Kasi rule yan. Thank you, Sean, sa heart me. Rule natin yan. If you're dividing by a percentage, imumultiply mo siya sa 100 pa rin. Okay? So, cancel out. Matitira yung number. 36 divided by 30. Ganito lang siya. Ayan lang. 36 divided by 30 is 1. 1 times 30 is 30. Minus 6 na lang matitira, diba? So, add a decimal place and the 0. I-bring down mo yung 0 dito. 60 divided by 30 is 2. 2 times 30 is 60. 0 na yan siya. So, yung 1.2 na yan, imumultiply mo siya sa 100, diba?
Pag pinag-multiply mo yan, makukuha mo yung value na 120. Okay, since 120 na yung number natin, ano yung 75% niya? Isipin niyo palagi guys if 75% yung sinabi, automatically 3/4 lang siya ng number. Okay, pag 75% yung sinabi, 3/4 na agad yan. Okay, so yung 120, i-multiply nyo lang sa 3/4. So 120 divided by 4 is 30 times 3 is 90. Process guys, shortcut process ko, pag nagsasolve, divide muna bago multiply. 120 divided by 4 is 30 times 3 is 90. Divide and then multiply lang. Guys, last 6 items na ata ako. Or 5. Last 5 items na ako guys Then I'm going to bed na. So number 34 guys, ito, dalawang dice. Guys, eto makinig kayo kasi madaming nalilito sa dice. Sa dice kasi guys, 'di ba? Yung dice natin is ganito. Pag isang dice lang, ang probability niyan is 6 lang kasi may 6 sides lang siya. Pag dalawang dice naman, ang probability niyan is 6 times 6. So 36 yung possibilities niya. Okay? Pag isang dice, 6 lang. Kasi may 6 sides lang siya. Pag dalawang dice naman, it's 6 times 6. So, 36. You over mo agad yung sagot mo sa 36. Kasi ito yung possible outcomes. Tapos, ngayon, ang sabi sa question, ano daw yung probability na yung sum nila is 6? Dalawa sila ha. Ito si dice 1, ito si dice 2 natin. Take note, pag dice, it is just 1 to 6. Walang labis, walang kulang. Okay? Probability to, hindi mo pagpaplasin yung sides. Probability kasi kaya pagta-timesin mo. Okay? Ita-times mo sila sa isa't isa kasi nga probability siya. 6 sides times 6 sides is 36 possibilities. Okay? Sa dice 1, pwede kang makakuha ng 5. Sa dice 2 naman is 1. 5 plus 1 is 6, tama. So, pwede silang mapagbaliktad pa rin. Ngayon, pwedeng 3 at saka 3. Tapos, pwede ring, ano pa ba? Ito lang ba? 4 at saka 2. 2 at saka 4. Pansin nyo guys pasok lahat yan. Kasi 5 plus 1 is 6, 1 plus 5 is 6, 3 plus 3 is 6, 4 plus 3 is 6, and 2 plus 4 is still 6. So, ilan sila? 5. Sir, bakit hindi mo na binaliktad yung 3? Nonsense lang din pag babaliktarin mo. Kasi 3 pa rin naman yan, di ba? Kahit pagbaliktarin mo. 6 at 0, may 0 ba na side yung dice? Siyempre wala, di ba? Kasi may dice tayo. So, 5 sila out of 36 possibilities. Letter A. Si Lebron. Mali yung sagot ni Lebron. Again, guys, isubscribe niyo yung red app ko, guys. Kasi dito nyo mapapanood yung replay. Dito nyo mapapanood yung replay sa red app. Tapos, yung Facebook, yung blue app naman guys, yung blue app, dito nyo mapapanood. Dito nyo makakuha yung worksheet ko guys. Yung blue app, mapakuha yung worksheet, tapos answer key. Thank you so much. And sa mga gusto mag-enroll para sa Sunday batch, private lessons, you can just DM me. 50 pesos per session lang. Pang civil service, Napolcom, FOE, tapos sa mga hirap sa basic math, syempre, tinuturo ko din yan. Diba? Tinuturo ko lahat yan. Good luck sa inyo. Yes, ako na bahala sa inyo, guys. Just trust me, guys. Okay? Magtiwala lang kayo sa akin, guys. Kasi marami na rin tayo natulungang pumasa last year tapos early this year. Okay? Trust me, guys. I will always give you the best na pagtuturo. Ako, guys. Pang civil service. Eto, guys, diba? Pagsasamahin mo kasi yung may X, yung positive x, pag nilipat mo dito, magiging negative x. Negative 6. Yung positive, magiging negative. Okay? So, magiging 9x, yung positive dito sa kabila is negative 6x na. Is equal to 57, yung negative sa kabilang side ng equal sign is positive 18 na. Thank you, Ant. Patapos na ako. Yeah, let's go. Guys, i-follow nyo si Ant. Tropa natin yan, guys.
Guys, yung positive, pag nasa kabilang side ng equal sign is negative, ha? Kaya ganyan yan. Okay? 9x minus 6x is 3x na lang, is equal to 75. Thank you, EJ. Now, divide both sides by 3. Our x would be 25, pre. So, letter B. Thank you, EJ. Thank you so much, guys. Sa number 36 na tayo. Guys, sa 36, pag percentage, guys, ganito yung process, ha? Please bear with me the process. Huwag kayo malito sa process, guys, please. Huwag kayo malito sa process, please, ha? Pag kasi sinabing percentage, you need to focus first sa first part. Huwag nyo ipagdagdag. Huwag nyo ipag-plus. Tutor grade 8, oh, guys, kayang-kaya yan. Huwag nyo ipag-plus agad, ha? Bawal yun, mali. Mali yung ganun, guys, mali. Ang process natin pag percentage is step by step. Yung 12% increase muna. 'Di ba guys? Yung 50,000 pesos, tumaas daw siya ng 15%. Ay, 12%, sorry. Yung 50,000 pesos, tumaas daw siya ng 12%. Okay? Tumaas ng 12%. Yung 12% guys, hihimayin natin. Isang 10%, tapos isang 2%. Thank you, EJ. Thank you, Rio. Take note, guys, yung 12% is isang 10%, tapos isang 2%. Yung 10% ng 50,000 is just 5,000 pesos. Ayun, 10%. So, 5,000 yan. Sir, paano yung 2%? Diba, guys, yung 10% pag dinivide mo ng 5%, magiging 2%. So, divide it by 5. Divide this by 5. Magiging 6,000 pesos yung raise niya. So, 50,000 dati, plus 6,000 pesos na raise, magkakaroon na tayo ng 56,000 pesos sa first na salary raise. Okay, first na angat ng trabaho niya to, ha. First na angat ng sahod. Tapos, tataas pa to yan siya ng 10% yan. Diba sabi ko nga sa inyo, pag nagte-10% kayo ng number, just move one decimal place to the left and add 0. Ayan yung 10%. Okay? So, 56,000 plus 5,600. We would have 61,600 na sweldo niya ngayon. Okay? Paano nakuha yung 1,000? Diba guys? Yung 10% pag dinivide ng 5, nagiging 2%. So, 5,000 then divided by 5 is 1,000. Guys, any tips para sa regarding sa sign? Guys, yung tips ko sa sign, di ko alam eh. Yung tinuturo ko sa batch session ko yung utang tapos bayad method eh. Guys, mag-enroll kayo. Mag-enroll kayo guys kasi hindi ko pwedeng ituro lahat sa live. Kasi wala na akong wala na akong mga customers pag tinuro ko lahat sa live. Diba? Kaya guys, hindi ko tinuturo lahat sa live. Lahat ng knowledge ko, hindi ko tinuturo sa live. Kasi nga guys, lugin naman yung mga mag-a-avail, yung mag-enroll. Diba? Ang hirap naman nun guys, ituturo ko lahat sa live, tapos magpapa-enroll pa ako, diba? Kaya, hindi ko tinuturo lahat sa live. Kaya, sorry guys ha. May mga questions talaga na hindi ko tinuturo lahat ng ways on how to solve it. Cause, syempre, para may mag-avail pa rin ng tutoring sessions natin. Dito, median. Pag median, thank you, Nana. Guys, hindi pang finite mathematics sa mga basics lang. 50 pesos lang, guys. 50 pesos per session lang. Sa Discord. Wait lang, guys. Mamaya, i-orient ko kayo after ng number 37. Pag median kasi, guys, always make sure na first pag median, arrange smallest to largest. Okay? Ang first na titignan mo pag median is smallest ba to largest. Okay? Kung naka-arrange. Naka-arrange ba? Yes, naka-arrange. Ngayon, nasan yung median? Yung median is the middle one. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, dapat naka-arrange. Thank you, Dri. Present ka na naman, ha? Dapat naka-arrange. Para alam nyo kung nasan yung gitna. Ito yung gitna, oh. 21, letter D. Okay, I'm just gonna briefing lang guys sa mga gusto mag-enroll sa akin. Ito kasi guys yung
Ganito kasi siya. Thank you, Siege. Guys, ito kasi siya ha. Sa Sunday kasi guys, may 10 a.m. class ako, tapos 7 p.m. class. Okay? Nasa sayo kung anong time preference yung pipiliin mo. Guys, and make sure yung time preference na pipiliin nyo is walang mga hadlang. Ang tagang walang kayong gagawin, ganon. Para hindi sayang yung binayad nyo. Although may replay naman, edi hindi nyo na siya mapapanood ng live, di ba? So, 30 slots na lang yung natira guys ha. Sa 10 a.m. class, 30 slots na lang. And sa 7 p.m. class natin, 30 slots na lang din. It's just 50 pesos per session through Discord tayo. Meron siyang 50 items, 2 hours plus. Okay? Math lang yung tinuturo ko guys sa math ng civil service exam. And no guys, hindi kakayanin ng 1 session yung buong pang civil service na question. Okay? Guys, hindi kaya ng isang session lang yung pang buong civil service exam ha. Magic na yung tawag nun. Kaya guys, mas maganda kung mas maaga kayo mag-enroll kasi progressive yung mga tinuturo ko. Tinuturo ko muna yung mga basics ngayon and yung mga basic foundations para pag nag-enroll kayo ulit, pag ganun yun, hanggang gumagaling na kayo, hindi nyo lang nare-realize. Okay guys, hanggang next exam yung sessions natin guys ha, and yung 50 pesos natin, isang session lang yun. Okay, isang session lang siya. So you need to pay again next week. Guys, para hindi hectic sa schedule nyo, ganun yung ginawa ko. Kasi pag pinagbayad ko kayo ng buo, tapos hindi kayo naka-attend ng 1 to 2 weeks, lugi na agad kayo. DM lang kayo guys ha, guys, every Sunday. Okay, guys, median is gitna, Master Chris. Pag area, tignan nyo muna kung anong shape. Diba rectangle? Pag rectangle guys, ang area niyan is length times width. Ang length natin is 26 meters. Ang width natin is 18 meters. So we're just going to multiply. Ito times mo lang yan. Math sa CSE, 35 to 40 items po. Ito times mo lang yan niya. Ang makukuha mo dyan is 468. Tama kayo guys, ang gagaling. Good job mga pre. So, ang sagot natin is 468 square centimeters. Guys, tignan niyo yung kamay ko guys, oh. Ang dumi na. Guys, ako lang ba pag nagsusulat, ganyan yung kamay? Ang dumi. Guys, ganyan ba palagi yung kamay niyo pag nagsusulat kayo? Guys, madumi yung kamay ko pag nagsusulat ako guys, eh. Guys, thank you so much guys. Last item na tayo. And this would be dito nyo makikita yung worksheet mamaya guys. After ng live, I'm gonna post the worksheet here. Ipopost ko yung worksheet mamaya guys ha. Basta left-handed. Oo nga guys eh. Yung worksheet dito lang siya for free kasama ng answer key. Okay? Answer key tapos yung worksheet makukuha nyo dito mamaya. Sa Blue Up. Kaya follow nyo na ako guys. Thank you so much. Kung gusto nyo ng worksheet dito siya. Pag ayaw nyo, edi wag nyo i-follow. Diba? Tapos, yung replay, tomorrow, 9 a.m. siguro, I'm gonna post the replay here. Okay? I'm gonna post the replay here tomorrow. Thank you so much. And sa mga gusto mag-enroll, just DM me, please. Kasi pag naubusan kayo ng slot, I'm sorry, you're going to enroll next week again. Okay? Pag speed ang hinahanap, it is just distance divided by time. Ang distance natin is 630 kilometers, di ba? I-divide mo siya sa 9 hours. So, 630 divided by 9 is 70 kilometers per hour. So, this one would be letter D. Guys, tomorrow, 7 p.m. yung replay sa Red Up natin or YT. Sa Blue Up naman, mamaya mga 9 siguro may popost ko yung worksheet tapos yung answer key. Dito nyo makikita guys sa this one here. Okay? This one. And sa mga gusto sumali sa sessions natin, again ha, sa mga gusto sumali sa sessions, it is on Sunday, either 10 a.m. or 7 p.m. Depende sa liking nyo guys. It's just 50 pesos per session through Discord tayo. Okay? 50 items lang yon, 2 hours plus depende sa pacing ng magtuturo. Okay, pagtuturo ko. DM lang kayo guys, yung pagdi-DM nyo, pwedeng sa Blue App,
or pwede rin sa TikTok. Magre-reply na ako agad pag na-post ko na yung worksheet. Kaya pakiantay na lang yung replay ko, guys. Ay, yung worksheet sa Blue App. Pati mga reply ko, antayin nyo na lang. I will reply, guys. Gising ako hanggang alas 2 ng umaga. Okay? Thank you so much, mga pre. And see you tomorrow, guys, ha? Huwag kayong mag-absent. And thank you ulit kasi ang ganda ng engagements ko na naman. 100k na naman yung total views natin sa TikTok. Thank you so much, mga pre. And salamat sa mga pag-share nyo kasi nakakatulong kayo din sa iba. Kasi guys, sa simpleng pag-share nyo, malay mo nakita ng mga gusto din mag-review, di ba? Kaya thank you so much, mga pre. Besides na nakakuha ka ng engagements, nakakuha din ako ng mga magaganda at saka matatalino na viewers. Yan, magagandang engagement and ayos na analytics. Thank you so much, guys. I'm going to see you tomorrow. Thank you so much. And just DM me for under-enrollment. Wait nyo na lang dito ha, guys. I will post it for free. Okay? For free lang. Wait nyo dito. Thank you so much, pre. Good night, mga pre.